Babayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura. Ito guys sa nangyayari ngayon, so mapaisip na lang talaga tayo no, na ano nga ba talaga yung totoong nangyayari dyan sa Senado. Sadyang bang no, nalabag yung karapatang pantao ni Kibuloy. So once na a-attend siya o siya diyan habang malalabag yung karapatang pantao ni Kibuloy, so once na magpapakita siya diyan sa Senado no to attend no at saka maging resource person ng Senate regarding sa mga accusation, yung mga human rights violation na pinaparatang sa kanya, yung mga abuses na pinaparatang sa kanya. So now, na kahit no yung number 1 senador si Senador Robin Padilla na sinasabi nating maprinsipyong tao, no, may dignidad, may tapang at malasakit sa mga mahihirap sa kapwa niya Pilipino. At itong si Vice Presidente, no, yung pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa natin, si Vice Presidente Sara Duterte, na nagbigay na rin ng kanyang suporta no dito kay Pastor Apollo Kibuloy na tanggalin yung contempt order na nirelease ng committee. So ito yung napapa-question tayo, napapatanong tayo, no? So kung nalabag nga ba yung karapatang pantao ni Kibuloy sa hearing na ito, or sadya nga bang makapangyarihan lang si Kibuloy, sadya nga bang malaki lang yung naitulong, malaki lang yung pabor na nakuha ng dalawang to, kaya kahit no yung mga prinsipyo nila is na-disregard nila, no, yung mga paniniwala nila, yung mga prinsipyo nila na-disregard nila dito. And also kasi yung mangyayari dito so pag na-aprobahan to no na ipasawalang bisa yung contempt order na nirelease kay Pastor Apollo Kibuloy no ng committee ng Senado, is mapapa-question tayo, no, magiging questionable yung integridad at dignidad ng Senado in every hearing, no, sa susunod na mga hearing. So kaya no, so kung malusutan no ni Pastor Apollo Kibuloy, so yung mangyayari sa susunod na hearing, so kung maagrabyado yung resource person, may mga rason na sila para hindi umattend. No, igagawin lang nila to, yung ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, gagawin lang nila. So there is no reason sa committee, no, para question na yung hindi pag-attend sa pagpatawag as a resource person kung makakalusot to. So yun lang naman yung tinitingnan natin, na yung pag-oppose ng dalawang to ni Senador Robin Padilla at saka yung pag-question ni Vice President Sara Duterte sa contempt order na nirelease ng Senado is ano to, magiging rason to para questionin yung kredibilidad, integridad ng Senate na nagpapatawag ng resource person. Yun lang naman sa akin. So para sa inyo guys, sadya nga bang nalabag lang ang karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy dito, or diyang sobrang makapangyarihan siya kaya yun nga nakokontrol yung Vice Presidente at Senador? Kayo na yung humusga.